malaking factor din yung ano, 'di ba meron 'di ba may sinasabi before na wala akong pakialam kasi hindi naman sila ang papakasalan ko. May ganyan before 'di ba, yung sinasabi natin na hindi naman sila pero malaking factor yun Oo naman. na Tsaka hindi na sa pag-aano, nasa mag-asawa rin yun, eh, yung yes, kung gusto niyong maayos kayo, kaya ano pa yung kahinaan ng bawat isa, kaya ano pa yung kakulangan ng bawat isa, nasa sa inyo yun, eh. Kung kayong dalawa mismo nagkakaintindihan kahit pa may mga kunwari hindi na kunwari totoo, hindi ako marunong magluto. Pero 'di ba, ibig ko sabihin hindi naman yun kailangang idaan sa magkakagulo kayo, mag-aaway kayo, nasa pag-uusap niyo yun. ano kasi parang sa amin, kung may problema kami lang dalawa mag-uusap. Yes. Imbis na magkaproblema tayo lang dalawa mag-aayos. Hmm. Iba yung mapag-uusapan nila. Kahit sabi mo, hindi okay naman yun, okay naman yung kapatid niya. Yung kapatid ko naman, Iba pa okay rin yung naman yun. kayong dalawa lang. Exactly. Iba pa rin Kayo lang talaga kasi yung kayong dalawa lang. nagkakaintindihan. Kasi for example, ako, ikukwento ko sa kapatid ko, sa sister-in-law ko, kasi close ko naman yung mga sisters-in-law ko. Iba kasi yung understanding nila dun sa ikukwento ko. Iba yung maging understanding namin kung kami lang dalawa ang nag-uusap. So parang ang talagang maganda kung kayo lang talaga, kung ano man maging problema dyan, kayo lang dalawa. Kasi nagkakaroon talaga ng problema pag lumalabas na eh. Di kumbaga parang sa atin pa lang dapat ifi-filter na parang yung nakikita nga natin sabi, 'pag may ikinuwento sa'yo ang tao, i-keep mo na yun sa sarili mo unless sabihin nung tao na bigyan ka ng go signal, iparating mo sa kanya. Pero kapag I-share. sinabi sa'yo ng Oo. tao, isipin mo na agad nung pinagsabihan Sa ka atin. niya, ano ba ang intensyon para i-share lang sa'yo, hindi para wala kang I-release. karapatang i-release mo. Ngayon, Yes, oo. 'pag dumating na yung point na parang nate-tempt ka, na parang gusto mong ikwento kay dada kasi kayong magkausap, iisipin mo una, ano ba epekto kapag ikinuwento mo sa Yeah. kanya? Pangalawa, Mm-mm. necessary ba? 'Di ba? Correct. Pangatlo, ano intention mo, bakit ikukuwento mo pa kay dada? 'Di ba? So parang pagdating talaga niyan, yan ikinuwento mo sa manugang, ikinuwento mo sa hipag, kahit ang intensyon mo lang, ang Maglabas lang, no? maglabas lang, pero depende yun sa makaka-receive, eh. Baka wala silang Exactly. kapasidad para iproseso kung anong tamang gawin dun sa impormasyon. Baka makadagdag pa ng lamat dun sa mag-asawa, eh, di nakadagdag ka pa sa kung ba't nasira yung relasyon. Laging Kaya nga gumulo. oo. So parang sobrang sa panahon ngayon, sobrang ang hirap magbitaw ng isang salita lalo kapag yung pag-she-sharan mo, hindi rin gano'n kaalam kung paano yung ibibigay at aalagaan. Kaya parang Yes. kapag sa mag-asawa talaga sobrang napakalaking obligasyon na sobrang open yung communication ninyo, para hindi na lumabas. Willing kayong Depende talaga sa mag-compromise, partner. willing Saka kayong kung magpakontrol. pinipili mo rin na kailangan lagi kayong maayos, siguro yun na lang din yun, eh, sacrifice nga rin, eh, hindi lang naman basta kasi minsan talaga 'pag may hindi kayo napagkaintindihan o napagkasunduan, parang bibigay ka, eh, puwedeng 'Di ba anytime Nay, minsan magbigay. naisip mo, sulian na 'to ng asawa, balik mo na yan sa nanay niya? Oh, Oo, yung gano'n. Hindi, Ay, totoo dumadating din naman. hmm, May time ka rin naman na ganun. nararamdaman talaga yun, Nay, totoo hmm. nararamdaman kahit paanong nag-commit ka, nag-ano ka ng vow mo, pero dadating talaga, may mga panahong Kasi dadating nga sa magkaiba gano'n. pa rin kayong tao after all. Iba pa rin kayo ng pinanggalingang lahi, magulang, dugo, DNA. Oh my Yes. gosh. Ikaw kasi bilang partner mo, parang feeling ko obligasyon mo na kahit na sabihin mo na napagod kasi siya that time, na inantok kasi siya that time, edi try mo naman. I-insist mo kasi kailangan mo kausapin eh. Eh wala, humanap ng ibang kausap. Ayun, siya yung nakinig, siya yung naging sila. Ganun. Oo. Lagi namang gano'n kapag merong umaalis, kailangan meron siyang maibatong reason na kasalanan nung isang iniwan para lang ma-justify why I did this. They have to Correct. do it. Mm-mm. You have to accept the fact na pamilya niya yun. Whatever na may mga disagreements or hindi lagi na syempre ikaw yung papaboran. So, mahirap talaga na magkasama yung in-laws mo kung kayo mag-asawa, kasama niyo. Sabi nga, di ba, you cannot have two na reyna ng tahanan. Hindi Correct. pwede yun. Yeah. Definitely mag-aaway at mag-aaway yan. Kahit na anong bait or kasundo nyo,
once na, halimbawa, nagkaroon na kayo ng anak, yung pagpapalaki mo, hindi pwedeng hindi mangingialam yung mga in-laws mo eh. Kung paano Kasi- palakihin yung anak mo eh. O, hindi yan, mali yan, mali yan, hindi yan ganyan dapat, di ba? So, mahirap talaga. Kapag nag-asawa ka, dapat, siguro sa akin, dapat bumukod talaga kayo. Pero, syempre, minsan mahirap eh. Kung, lalo na kung di naman kayo stable or ano, makikisama ka talaga. So, kung nakikitira ka sa in-laws mo, Naku, yung matuto ka pa. makisama. Alam mo, naisip ko ngayon, lalo na kung nakatira kayo sa bahay ng biyenan mo. Yes. Oo. Kasi minsan, Actually. syempre, di ba, wala pa kayong capacity na bumukod or something. So, yun nga, dapat bago ka mag-asawa, meron na kayong ano, para hindi ka na tumira sa mga in-laws mo. Ako napanood na, yun nga, parang long-lasting relationship dapat daw ng 3Cs. Dati, di ba, 3Cs yung gusto natin, May condo, pa-trivia car, si mama. O, house, sige, and 3Cs. Oh, ano ano. yan? So, communication. Okay. Importante talaga daw yung communication talaga sa mag-asawa. Kasi kung hindi mo sasabihin kung ano yung problema ng isa, hindi mo maintindihan. Oh. Number 2 is commitment. Commitment daw Oh, talaga. such a big word. Last, compromise. Ayun. Hindi Exactly. pwedeng Yes. laging, hindi pwedeng Laging ikaw gusto mo, at ikaw gusto mo. lagi masusunod. Yes.